Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Saturday. Patuloy ang pag-intensify ng minomonitor nating bagyo sa labas ng PAR. Alamin natin ang pagbabago sa kilos at galaw nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, easterlies ang pangunahing nakaaapekto sa buong Pilipinas. Kapag easterlies ang umiiral, may mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa silangan na patuloy na naghahatid ng moisture sa malaking bahagi ng kapuluan. Ibig sabihin, kahit may mga oras na maliwanag ang kalangitan at mukhang panatag ang panahon, pwede pa rin itong magbago habang tumatagal ang maghapon. Kasabay ng umiiral na easterlies, may isa pang mahalagang sistemang dapat nating bantayan. Ngayong araw, ang Tropical Storm Hagupit ay nasa labas pa din ng Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon nito ay nasa 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mahalaga ang detalyeng ito dahil kahit wala pa ito sa loob ng PAR, isa na itong organisadong tropical storm na dapat bantayan sa mga susunod na araw, lalo na dahil may inaasahan itong paglapit sa mas malapit na bahagi ng ating monitoring area bago ito humina. Pagdating naman sa forecast weather conditions, mas kailangang tutukan ang Zamboanga Peninsula, Barm, Cotabato, Sultan Kudarat at Palawan. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng ambon o maikling buhos. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods o landslides, lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog, or nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa mga bahaging ito ng bansa, mas mabuting maging alerto sa mga oras na lalong kumakapal ang ulap at tumitindi ang buhos ng ulan dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Sa Zamboanga Peninsula at Barm, mahalagang tandaan na kahit hindi magdamag ang pag-ulan, ang paulit-ulit na pagbuo ng ulap at thunderstorm ay sapat para magdulot ng panganib sa ilang lugar. Sa Cotabato at Sultan Kudarat, hindi rin dapat maliitin ang posibilidad ng mas malalakas na buhos lalo na kung mananatiling makapal ang ulap at mabigat ang pakiramdam ng hangin sa paligid. Sa Palawan naman, kahit may mga bahaging pwedeng makaranas ng pansamantalang pagliwanag ng langit, hindi pa rin dapat isipin na tuluyan ng maayos ang panahon sa araw na iyon. Kapag nananatiling basa ang paligid at patuloy ang pagpasok ng mahalumigmig na hangin, may puwang pa rin para sa panibagong thunderstorms na pwedeng magpalakas ng ulan sa loob ng maikling panahon. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Sa madaling salita, sa maraming lugar posible ang maayos na simula ng araw, may init at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan. Pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang thunderstorms sa ilang lugar. Ang salitang isolated ay mahalagang maintindihan ng maayos. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa halos buong araw, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw, pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan. Kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong senyales ng nabubuong thunderstorm. At kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods o landslides sa mga
mga sensitibong lugar, lalo na sa mga mabababang komunidad at sa mga bahaging madaling gumuho ang lupa. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, mas kailangang tutukan ang extreme northern Luzon at ang silangang bahagi ng bansa. Sa extreme northern Luzon, inaasahan ang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 2.5 meters, meaning mas magalaw ang dagat sa bahaging ito kumpara sa ibang lugar sa bansa. Para sa mga mangingisda at sa mga gumagamit ng maliliit na bangka sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, mahalagang maging mas maingat dahil ang ganitong taas ng alon at lakas ng hangin ay pwedeng magdulot ng mas alanganing kondisyon sa paglalayag. Sa silangang bahagi ng bansa, katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters ay moderate rin na may taas ng alon na mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, hindi lang sa extreme northern Luzon kailangang mag-ingat, kundi pati na rin sa mga baybaying mas nakaharap sa silangan kung saan mas direktang nararamdaman ang impluensya ng umiiral na daloy ng hangin. Sa natitirang bahagi ng bansa, slight to moderate naman ang lagay ng hangin at karagatan na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat sa buong bansa, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwede pa ring sumama ang aktual na kalagayan ng dagat kahit hindi naman sobrang taas ng alon sa pangkalahatang forecast. Ayon sa general outlook para sa forecast period, si Tropical Storm Hagupit ay kikilos pakanlurang hilagang kanluran sa malaking bahagi ng forecast period at mananatili sa ibabaw ng Philippine Sea, malayo sa kalupaan. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng hapon o gabi at kapag nangyari iyon ay bibigyan ito ng local name na Kaloy. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong kahit papasok ito sa PAR, hindi agad ibig sabihin nito na direktang tatama ito sa kalupaan. Sa kasalukuyang outlook, mas nakikita ang sistema na nananatili sa ibabaw ng dagat at dumaraan sa mas malawak na bahagi ng Philippine Sea. Sa susunod na 24 hours, maaari pa raw mapanatili ni Hagupit ang kasalukuyang lakas o pansamantalang umabot sa severe tropical storm category. Pero pagkatapos nito, may malinaw ding pahiwatig na maaari na itong magsimulang humina simula ngayong araw dahil sa unfavorable environment. Ayon sa forecast, maaari itong ma-downgrade sa tropical depression pagsapit ng Lunes at kalaunan ay maging low pressure area pagsapit ng Wednesday. Mahalaga ang detalye ng paghina dahil ipinapakita nitong kahit organisado na si Hagupit sa ngayon, hindi naman ito inaasahang patuloy na lalakas sa buong forecast period. Sa halip, may signal na darating ito sa yugto na unti-unti itong mawawalan ng lakas habang nananatili sa ibabaw ng dagat. Isa pang napakahalagang punto, malinaw ding ipinapakita sa bagong datos na si Hagupit ay less likely na direktang makaapekto sa weather at sea conditions ng bansa sa susunod na 3 araw. Ibig sabihin, sa mas malapit na panahon, hindi pa ito ang pangunahing sistemang nagdidikta ng agarang lagay ng panahon sa kalupaan. Kaya kahit mahalaga itong bantayan bilang tropical storm na papasok sa PAR, hindi ito nangangahulugang sa susunod na 3 araw ay agad itong magdadala ng direktang matinding epekto sa karamihan ng bahagi ng bansa. Kaya ang mas agarang dapat tutukan sa kasalukuyan ay ang ulan at thunderstorm na dulot ng easterlies, lalo na sa mga lugar na mas aktibo ang pag-ulan base sa forecast. Sa tropical cyclone threat potential para sa week 1 mula May 7 hanggang May 13, nananatiling present si Hagupit sa eastern TCAD region. Ayon sa model forecast, si Hagupit ay generally kikilos pa hilagang kanluran patungo sa silangang bahagi ng Visayas at Luzon pero posible na humina pagkatapos. Bukod dito, may isang TC-like vortex o TCLV-1 na inaasahang lilitaw sa pagitan ng eastern boundaries ng TCAD at TCID at kikilos papasok sa PAR na may decreased probability ng tropical cyclone formation sa week 1. Pagdating naman sa week 2 mula May 14 hanggang May 20 ng 2026, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-1 ay posible na lilitaw sa silangang bahagi ng PAR na may low likelihood pa rin ng tropical cyclone development sa week 2. At dahil malayo pa ang forecast period, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw
ng bagyo. Kaya pinakamainam pa rin ang manatiling updated at patuloy na tumutok sa mga susunod na update para mas malinaw nating makita ang magiging takbo ng panahon sa mga darating na araw.